Good morning everyone! Magandang umaga. So, inipatugtog na lang po tayo ng ating instrumental of worship. Sa mga susunod na araw, baka meron na tayo kasi nandito meron tayong kapatid. Aling tumulong sa atin sa worship. So, sa mga nanonood po, sa inyo salamat sa inyong pag-join sa amin. So, ngayong umaga ay kukunin naman natin ang pagkakataon na tayo ay magtipon. Bagamat wala pong worship, ay itutuloy natin ang gawain ng Panginoon. Sabi nga, isa o dalawa nagkatipon, ang pangalan ay nasa kalagitnaan natin ng Diyos. So, before I dito, ang pinaka-importante ay ang presensya ng Panginoon sa lahat ng gawain. So, pinapaalala po natin na ang ating pong church ay meron pa tayong gawain dito pagkalinggo. So ngayon po, dito tayo sa Sydney. Next week ay sa Canberra. Meron din tayong gawain sa Pampanga. Meron silang service ngayon doon. So, iyan po ang sitwasyon natin ngayon. But ngayon po, let's open in prayer para po talagang i-acknowledge natin ang presensya ng Panginoon. Salamat Lord sa Sunday, isa na namang linggo na nandito kami nagkatipon. Bagamat Lord, hindi namin tinitignan ang dami o kakaunti, hindi dinadama namin ang iyong presensya. Bagamat Lord, kami po ay nakapag-puri sa iyo kahit po sa maikling instrumental worship na yan. Ay talaga namin ang Diyos na sinasamba, may Diyos na nakikinig yung pagsamba ng kanyang mga anak na galing sa puso. Regardless sa mga kakulangan, mga wala dito na hindi naganap, ikaw po ay tutuloy mo magiging kompleto ang araw na ito, linggo, araw ng pagsamba sa aming dakilang Diyos na karapat dapat nabigyan ng papuri. Kaya yun po ang aming adhikain, paglinggo, na magtipon, na marami, kakaunti, meron o wala, ang Diyos namin ang aming papuri. So, tulungan mo kami ngayon sa aming pag-aaralan, sa mensahe, sa mga panalangin, ipapahintulot mo ng mangyari. Mga nanonood po, Lord, ay basabasan mo sila ng signal, ng internet, ng mga kailangan nila para po sila ay manatiling kasama namin kahit sa online at makapakinig din sila at makita ang aming mga isi-share na scripture ngayong umaga. Po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you everyone. Good morning again. Good morning daw. Please, kami na dito. Doon po sa mga nandiyan. Good morning po sa inyo lahat. So, ganda po na tayo sa pagbabangkin ng salita ng Panginoon. Kasi yun naman ang pinaka-importante. So, tinutuloy po natin ang series of preaching sa book of Romans. Yan ang ating tinatalakay ngayon, yung linggo. Binabahagi-bahagi natin ang aklat ng Romans kasi nandiyan talaga ang matitindi paalala, matitindi pa turuan sa ating ng Diyos kung sino tayo sa harapan niya. Ngayon tayo ay iniligtas na ng Panginoon. Okay, let's share the scripture. Okay, sabi po, nung nakaraang mga dalawang linggo, pinirala natin ang Romans 8. Okay. Maganda ang sinasabi. Sabi natin ulit. Sabi, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Okay. So, tinatanong sa Romans 31. Ano ngayon ang magiging tubo ng mga Kristiyano? Ngayon nalaman na ang mga bagay na ito. Sabi nga, ang ganda, if God is for us, who can be against us? Ang tindi niyang katotohanan na yan. Kung kakampi mo ang Diyos, wala makakalaban sa iyo. Who can be against us? Sabi, siya na, pinadala niya ang kanyang anak. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will He not also give Him graciously give us all things? Sabi nga, pinadala ng Diyos Ama kanyang anak. Paisa-isa anak, pinakamahal niya. Sa buong kalangitan, pinagkaloob niya.
Sabi niya, maaari bang hindi pa rin ang pagkanoon ng Diyos ang kailangan natin? Kung yun yung pinakamalaking bagay na hindi niya pinagkait sa atin. Sabi sa verse 33, who will bring any charge against those whom God has chosen? Sino makakakuha ng pintas, makakakuha ng mga kapalian sa mga anak ng Diyos? Sabi, hindi. It is God, ang Diyos lang dapat ang pwedeng gumawa noon. Pero sabi niya, siya nga hindi niya tayo kinukundi. Si Jesus Christ na ay namatay para sa atin. Si Jesus lang ang may karapatan na tayo ay pusgahan. Pero hindi niya ginawa. Siya nga ay namatay para sa atin. At ngayon, siya ay nasa kanang kamay ng Ama. Ibig sabihin po, nasa pinakamalaking karamihan, kaluwalhatian at kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus nakaupo siya sa kanang kamay ng Ama. At pinagdanasan tayo sa akin. He's interceding for us. Yan po. Nakaupo siya sa kanang kamay ng Ama at pinapagdasal tayo. Meron pa bang hihigit dyan? Ang Diyos, si Kristo, tagapagligtas, Panginoon, pinagdanasan tayo. Namatay siya para sa atin at ngayon hindi lamang siya nagawa, walang ginagawa ang ating Panginoon po ay walang isang saglit o segundo hindi tayo binabantayan, pinagdanasan. Ito talaga magpapatibay na sa atin. Okay? So ngayon, itong binasa ito, napakarami yung tanong na ibigay sa atin. Ito apat na katanungan na napapaloob ko sa binasa natin. Ang una sabi ko, ang Diyos, ikakampi natin, sino ang makakalaban sa atin? Verse 31. Yung pangalawang challenging question ko ay, siya nga na pinadala ang kanyang anak sa atin. Hindi ba niya ibibigay ang lahat ng ating kailangan? Pangatlo, sino ang makakaakusa sa atin? Sino makakakuha ng mga pintas, kamalian, krimen na makakaakusa sa atin? Wala daw. At ang pang-apat na tanong, sino makakakondema o sino makakapagbuska sa atin? Sino makakapagpahirulay sa atin si Diyos? Apat na set po ng question niya na sinabi sa atin. Ngayon, kung susunod natin, ang lahat ng sagot na yan ay dapat alam na natin. Dapat alam na natin sagot. Kasi nga, ito ay ibinibigay sa atin para sinasabi niya ng challenging questions. Para pag-humili na natin ng question na yan, saliksikin natin ang kasagutan. Tayo mismo, individually po, kanya-kanya tayo, hanapin yung kasagutan. Which is, alam naman natin, sinibigyan na lahat yung ating mga pinapag-aralan ng Book of Romans na doon na. At sasagutin pa na ito yung umaga. Ngayon, nandito tayo ngayon sa verse 37. Ito ang ibabahagi natin ngayon. Pag-aaralan natin, sabi. Nung nalaman na natin yung lahat ng ginawa ng Diyos, liligtas tayo. Namatay siya para sa atin. Pinagdarasan niya tayo ngayon. Sabi niya, in all these things, sa lahat ng ito, kung nalaman na natin, we are more than conquerors. Ang bigat po yan. Ang bigat ng term na yan. Ang ibig sabihin po ng more than conquerors, nagwagi tayo. Kasi ang conquerors ay hindi siya conqueror kung siya ay natalo. It's defeated. A defeated soldier. So ngayon, ang sabi ng Romans, ang linaw po, ang sinasabi, we are more than conquerors, hindi na tayo nanalo, marami tayo nakanta sa pamagitan ng pagkapanalo natin. So, tingnan natin kung ano talaga po ang ibig sabihin ng more than conquerors. Okay? What does it mean? More than conquerors. Ano ibig sabihin nun? Ang una po, a conqueror defeats the enemy. Tinatawag ng kaaway. A more than conqueror defeats the enemy and takes enemy's weapons and use them for his own advantage. Yun ang nangyari sa mga Kristyano. Hinanap na natin sa Satanas, ang mga kinuha niya sandata na para sa atin ay binawi natin.
Wala ang kinuha niya, sandata natin ng pagkasal, sandata natin ng pagsamba, inalis natin. Sa ating ni Satanas siya nakaaway. Kaya wala tayong interest doon, wala tayong interest magdasal, wala tayong interest sumamba, wala tayong interest tumawag sa Diyos. Ngayon, kasi tinalo natin siya sa pamamagitan ni Kristo. Ito po magandang nalaman natin. Hindi natin nagapin sa Satanas batay sa ating sarili karanasan. Yun po ang pamamagitan ni Kristo. Kaya tayo more than conquerors kasi kasama natin si Kristo. Nagpas. Sukdulan ang ating pagkakanalo. Kasi you're more than conquerors. More than conquerors po kayo. Kayo pinagwagi, nakamtan nyo ang mga inuwan sa atin. Ang pangatlo po, ibig sabihin ng more than conquerors, a conqueror endures sufferings and comes out alive. Doon. Pero ang more than conqueror endures sufferings, comes out stronger, deeper and more fruitful, more like Christ. So tayo mga conquerors, nanalo na tayo, mas tumago pa tayo, mas naging malakas pa tayo, dahil kasama natin si Kristo. Kung makikita natin talaga ang kaibahan, kaibutansya na kay Kristo. Lumalakas ka, tumatatag, lagi ka nagwawagi. So ano pang bakit pa natin ipapagsampa ito ang relasyon ni Jesus? Kaya you are more than conquerors. I am more than conquerors. We are more than conquerors. Yeah. Ang pangatlo po, a conqueror survives the storm. Pero a more than conquerors uses the storm to sail faster toward the destination. Yun. Yung mga ordinary tao, yes, nagwawagi sila sa paging dumarating sa kanilang buhay. Pero ang Kristiyano na more than conquerors na sa hugit ka doon, yung pinagdaanan natin bagyo, ginagamit pa natin yun para tayo ay lalo maglayag ng mas mabilis sa ating patutunguhan. Ano yung sabihin nun? Kasi isang pagkakabagyo tayo, natutup tayo ng magdasal, magtiwala sa Panginoon, magsumamba sa Kanya. Na hindi natin ginagawa noon. Kaya na pagdarasal, pagsamba, magtiwala sa Panginoon ay tinutulong tayo lalong sumulong sa ating patutunguhan. So ngayon po, nalaman nyo, you are more than conquerors. You are more than conquerors sa atin. Tayo, ang dami natin magtatawag sa sarili natin, ligtas, saved, Christian, mananampalataya, anak ng Diyos. Ngayon, idagdag niyo po ang tawag, more than conquerors. Nanalo na, mas mahigit pa ang kamtan sa ating pong pagkapanalo. Kaya nga sinasabi ni Pablo, sa lahat ng bagay na ito, ikaw ay more than conquerors. Ito po, hindi dahil sa sariling lakas. Hindi dahil magaling ka. Ang sabi, through Him, sa pamamagitan ni Kristo, Him, who loved us. Hindi po, si Kristo na niligtas tayo. Ganda, no? Kapatid na to. Nanalo tayo sa pamamagitan niya na mahal tayo. Saka makakita ng tao na ganyang tutulungan ka, isa sa'yo, susuportahan ka. Dahil, hindi siya nakapanabahan sa'yo. Pero ang Diyos hindi. Ginawa niya lahat na yun kasi simple, mahal niya tayo. Kaya namatay siya para sa atin. Pero hindi naman mahal na. Pinadala niya ang anak niya dahil mahal niya tayo. Mahal na Espiritu ay kasama natin dahil mahal niya tayo. Kaya ang ganda po, isang verse na lang sinasabi, nakikita na natin, ang daming maganda na ginagawa sa atin ng Panginoon, binibigay para sa atin. Ang sabi po sa verse 38 naman, I am convinced. Ano po ang ibig sabihin? Ako'y naniniwala, ako'y kumbinsido, walang kaduda-duda. Yan ang pinapahiwatig ni Paul na siya ay walang kaduda-duda
na siya daw ay hindi mapapahiwalay sa Diyos, sa mahal ng pagmamahal ng Diyos. So ngayon, ang tanong ba sa inyo, kayo ba nagkaroon na ba kayo ng pagdiligan? Nagkaroon na ba kayo ng pag-aalinlangan na mahal kayo ng Diyos? Ngayon sa ating sitwasyon ngayon, hindi na dapat pumapasok sa isipan natin yan. Kung pumasok man, ang tagot natin kaagad, sasalunatin natin, mahal ako ng Diyos at wala makakapaghiwalay sa akin sa pagmamahal ng Diyos. Kaya sabi, si Paul, kumbinsido, pero tayo. Yung pinapangaral din, pinag-ibigay sa atin ni Pablo. So dapat kumbinsido tayo. Dumating ang bagyo, pagsubok, kalungkutan, kamatayan, sakit, maging sa kahirapan, kagutungan, hindi makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig na Diyos. Malalaman po natin ito yan. Kasi iisa-isahin ni Pablo na binigyan niya tayo ng mga challenging situation. Si Pablo, ikaw at ako'y kumbinsido dapat na walang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ito, sinabi, kahit kamatayan, nagigit. Bakit po kamatayan? Kasi nga, ang Kristiyano, pag namatay, saan pumunta sa presensya ng Panginoon? So, ang kamatayan ay parang hinatid ang tao sa presensya ng Panginoon. Kahit na, kaya nga, sabi nga, ito po, kung sinabi, kahit kamatayan mangyari sa iyo, hindi ka mapapahiwalay sa pag-ibig ng Diyos, bagkos, ikaw ay dadalhin sa presensya ng Panginoon. Tapos na. Tapos na. Lahat ng iyong paghihirap. Kaya nga, sabi dito sa 2 Corinthians 5:8, sabi ni Pablo, to be absent from the body, matalinghaga po yan. Ibig sabihin, pag namatay, ibig sabihin ni Pablo, pag naman iniwan niya itong katawan na ito, siya ay nandun na sa presensya ng Diyos. Simple po. Makata yung sinasabi niya, pero kung sisimple pa natin, sinabi, pag namatay ako, nasa presensya natin ng Diyos. Kung sinasabi, to be absent from the body. Ganun kang kumbinsido si Pablo. Ngayon, sinasabi niya kung gano'n siya, dapat gano'n din tayo. Balikan natin ito. So, there. Kasi pag naman tayo Kristiyano, presensya na Panginoon. Lord life. Ang sabi, maski buhay, kahit buhay tayo ngayon, hindi tayo nagbibuhay sa pag-ibig ng Diyos. So, paano ito, kailan ang buhay ay maaaring maghiwalay sa atin ng pag-ibig ng Diyos? Kasi nga, kung buhay tayo, di ba? Maraming problema, marami tayong pagsubok, marami tayong kahinaan, nagkakasakit tayo, marami tayong nadidinig, marami tayong nakikita ng mga nakakalungkot na bagay. Kaya sabi ni Pablo, sa buhay nito, maraming pagsubok, maraming bagyo, maraming problema. Pero yung tao ay hindi dapat maging dahilan para tayo mahiwalay sa pag-ibig. Kaya, hindi naman yun po, di ba? Ang sabi, neither death nor life, kamatayan o buhay, hindi malalayo, indalayo tayo sa pag-ibig ng Diyos. Di ba? Hindi lang po yun. Neither angels or demons. Kasi nga po, walang manggagaling na walang magmumukhang anghel o walang demonyo dapat na tayo mabulag, malinglang, para tayo lumayo sa pagmamahal ng Diyos. Yun po ang sinasabi. Walang magbibilagro, walang mag-aanyong anghel na dapat tayo ay maninglang pa para malayo sa pag-ibig ng Diyos. Wala po. Wala makakagaling. Kasi nga, alam natin na sinasabi ng Biblia. Kaya kahit yung mga anghel, magmumukha ang anghel, kahit mismo demonyo, hindi tayo maninglang, hindi masasabi, hindi ka mahal ng Diyos. Hindi ka mahal ng Diyos. Hindi po pwede ka sa mga Kristiyano, kumbinsido. Ito ba? Neither our fears for today. Kung natatakot ko ba ngayon, kasi nga, produkto mo, kung takot ka ngayon, sa mga nangyayari, sa mga paligid, mawawala ang focus mo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya doon, pwede. Sabi ni Pablo, hindi pwede. Kahit yung
tatakutan mo ngayon, inaalala mo ngayon, kahit nararamdaman mo, nandun pa rin ang presensya ng Panginoon. Sinasabi naman dito, kahit naman Kristiyano, mawawala na ba ang ano mo? Mawawala na ang mga takot mo? Hindi. Ang mga worries mo, hindi. Inaalala mo, hindi. So, kung kinakatakot mo ngayon, at inaalala mo bukas, sabi, your fears for today and your worries for tomorrow, hindi dapat. Maging dahilan yun para sabihin mo, hindi ka naman ng Diyos. Paano lumayo ka na hindi ka minamahal ng Diyos. Okay, so makita nyo, yung mga batang yun ay sinabing hindi. Sabi, kahit na kung ano-ano pa ang kapangyarihan na galing sa impyerno, can separate us from God's love. Kasi nga po, ginagawa ng kaaway ang lahat pagtakutin ng mga anak ng Diyos. Ginagawa ng kaaway, mga kampo ni Satanas, para bigyan tayo ng mga maling katuruan, maling mga bagay, na piniligaw tayo, sasabihin, ibubulong sa atin, hindi na tayo mahal ng Diyos. Ganun po ang tinitikman. So ito lang po ang binanggit, pero lahat po yan ay nagre-representa sa mga challenging areas ng buhay natin ngayon para tayo ay magulo, magimbal, magtaka, magduda sa pag-ibig ng Panginoon. Sabi nga, lahat man ito natin, hindi. So, hindi ko lang po sinasabing hindi na tayo mag-alala, hindi na tayo mag-plano, hindi na tayo gawa ng mga agenda para maayos natin ang buhay natin. Hindi po sinasabi. Ang sinasabi, kahit dumating ang mga problema, ang palakid sa ginagawa mong plano, ipagpatuloy mo sa pamilya ng pagdadasal, pagtitiwala sa Panginoon dahil hindi pinangako ng Diyos, hindi pinangako ng Biblia ng mga mananampalataya ay wala ng problema. Hindi po yun. Kasi nga, maraming nagkakamali, nagdududa, nagkakaroon ng maling kaisipan na pag naging Kristiyano ka, mahal ka ng Diyos, parating ka sa Diyos, dapat di ka na nagkakasakit. Dapat di ka na namang problema, puro blessing na lang. Hindi po totoo yun. Kahit ang pinakamatino, pinakamatindi, pinakamasunori na Kristiyano ay dumadaan sa bagyo. Dumadaan pa rin sa sakit. Dumadaan sa mga pagsubok. Hindi na mahal na hindi sila mahal ng Diyos. Kaya kung meron tayong tamang pagkakaunawa sa salita ng Panginoon, hindi tayo mag-aanilangan kung dumating ang kahirapan. Hindi po sinasabi ng Biblia, kahit sa leksikin nyo, walang pinangako, napaka-amis na ng buhay ng magiging Kristyano. Ang kabaliktaran na ang totoo eh. Pero the big difference is, kasama mo ang Diyos sa bagyo. Kasama mo ang Diyos. Kahit nagkasakit ka. Minsan pinakahintulutan ng Diyos ang pagkakasakit, paghina ng katawan. Kasi nga maraming kadahilan. Maaring dinidisiplina tayo, maaring nagpapaya tayo sa katawan natin, para paalalahanan tayo ng mag-ingat. At sinasabi rin yun na pagkakasakit ng tao ay nagpapahiwatig na para malaman ng tao ang tindi ang curse ng kasalanan. Kaya tayo nagkakasakit, kaya tayo namamatay dahil sa sumpa ng kasalanan. So maraming kadahilan po bakit pinapahintulot ng Diyos sa isang tao magkasakit. Pero hindi nangangulugan na nakahiwalay na sa pag-ibig ng Diyos. So alisin po natin yan, paglabanan natin yan. Mga bumubulong sa atin na mali, hindi ka mahal ng Diyos. Malayo sa iyo ang Diyos. Wala ka ng kapatawaran. Napakadumi ng buhay mo. Napakadumi ng nakaraan mo. Ang dami mong ginawang kasamaan. Wala ka ng pag-asa. Yung mga bulong na yun ang sinasabi sa atin. Yung pagmahantay ng Diyos at nakapagtiwala na si Jesus ang namatay para sa iyo, merong kapatawanan po kahit anong dumi, kahit anong sama ang nakaraan natin. Ganun kalaki ang paglilinis na ginagawa ni Jesus. Kung siya ay namatay para sa ating kasalanan, sabi nga ng Biblia, walang
kasalanan na napakalaki na hindi kayang patawarin ng Diyos, na hindi kayang i-cover ng grasya ng Panginoon, ng grace, ng kagandahang loob na Panginoon. So wala po. Verse 38 is saying, wala. Sabi pa dito sa ano po, Ephesians 6:12, kaya nagsabi kahit yung mga kampo ni Satanas, yung mga nasa alapaap na masasamang espiritu, sabi, yung unang kalaban natin, we wrestle against, we do not, we wrestle not. Hindi daw, ang kalaban natin ay mga may balat dugo. At may dugo, ibig sabihin, physical na tao, hindi yun. Hindi yun ang kalaban natin. Hindi dapat yun magdulot sa atin ng takot. Kasi maraming sila magagawa sa atin, ang matinding kalaban natin ay yung mga principalities o yung mga grupo na nasa alapaap. Sabi mo, masamang espiritu. Pag sinabi ko, principalities and rulers of darkness of this world, sino po? Kampo ni Satanas, mga gawain ni Satanas, mga kasama ni Satanas. Yun ang kalaban natin. Hindi ang mga tao, kaya ang Bible ko, isang mabigat at mataling haka. Pag sinabi flesh and blood, hindi may tao. Hindi na rin tao. Ang huwag natin katakutan at alalahanin. Mas matindi. Ang ano po, yung mga gawain ni Satanas. Kaya ako sabi, we wrestle, kinakalaban. Hindi sumasang-ayon, hindi ginagaya. We wrestle, nakikipaggulo, nakikipagtunggali tayo sa principalities, rulers of darkness. Si Satanas, gawa ni Satanas. Ngayon po, ang principles ng mundo ito, kasama yan sa pinaghaharuan ni Satanas. Ang maling katuruan ng mundo ito. Maling influensya, dapat nakikipagtunggali tayo. Hindi natin ginagaya, hindi natin kinokopya, hindi tayo masunod sa kayo. So, yan po ang sinasabi sa atin na yan daw ang hindi dapat itong dahilan para sa Kristiyano ay lumayo sa Diyos at uluyan na niyang maramdaman na hindi siya Diyos. Kasi kailangan paglabanan yun. Kasi yan ang pumapasok sa isipan natin, sa puso natin, na magbibigay ng duda, ng takot, aalisin na ating pananampalataya. Okay? Sabi pa, dinagdag pa, no power in the sky above or in the earth. Kasi nga po, maraming lumalabas ngayon na sila ay pinadala ng Diyos. Sila ay anghel. Sila ay galing sa impyerno, sila ay kampunin sa taas. Yung sinasabi ng mga kapangyarihan nagpapanggap na galing sa langit o galing sa ilalim, sa impyerno, ay nag-influensyahan tayo ngayon. Naliligaw tayo. Ibig sabihin ko, mga false teachings, false prophets, na nagpapanggap na sila ay galing sa langit. Or, inaamin nila na sila ay galing sa ilalim ng lupa o sila ay nabuhay na nagduli. Kaya meron silang kapangyarihan. Mga bagay na ito ay pahalilin lang. Sinasabing, ibibigyan tayo ng maling katuruan na hindi mahal ng Diyos ang mundo, hindi kanya mahal. Sabi, maski yun, ay hindi dapat magbigay sa iyo ng duda na mahal ka ng Diyos. Ang sabi, not in all creation, maski ano makita mo sa mundo, sa paligid na ito, ang hayop, puno, or ang hangin, ang araw, between, wala daw dapat gawin niya ng kaaway na magdinlang at bigyan ka na kaligawan, mailegaw ka. Dapat, kaya ito, galing sa lupa, galing sa langit, galing sa lupa, sa paligid natin, it separates us from the love of God that is revealed in Christ Jesus. Ito po pinaka-importante. Yung pag-ibig ng Diyos ay na-demonstrate, na-ipakita sa pamamagitan ni Kristo. Walang ibang paraan po.
Sa in what way? Paano na ipakita ni Kristo ang pagmamahal ng Ama? Yung siya ay namatay. Yung siya ay namatay. Kaya Kristo lamang ang nagpahayag ng tama, ng correct, ng tamang paraan kung paano, kung gano'ng kamahal tayo ng Diyos, kay Kristo. Kaya ako, ang wala kay Kristo na hindi na nakikita ako. Hindi nila nararamdaman. Kasi ang anak ni Kristo nagsasaliksik ng salita ng Panginoon. Mamasa ng Biblia. Nandito po lahat. Ang dapat natin malaman, maniwala na mahal tayo ng Diyos. Inireveal sa pamamagitan ng Kristo. Hindi inireveal ng ibang tao. Hindi inireveal ng sino ang galing sa simbahan, ng pare, ng kung sino ang propeta. Ipinahayag ni Kristo. Kaya po, hindi ko na pumapagdidiinan tayo, hindi mo na alam kung paano ba ipapalinawin ang relasyon kay Jesus ay importante. Walang mangyayari sa atin kung wala relasyon kay Jesus kasi siya ang nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Siya ang nagtumutulong sa atin na maging matagumpay para tayo po ay more than conquerors. Ang hindi mananampalataya, paano siya magiging more than conquerors? Kasi kailangan niya ng presensya ng Diyos. Kailangan niya ng lakas ng Diyos. Kailangan niya na siya ay may relasyon kay Jesus. So, ang ganda po na sinasabi ng Romans na sana, lalong nalulinaw, ng malinaw, every time po na nakikigilin ng pangarap tungkol sa Romans, habang every time po na nagbabasa tayo ng Biblia. Okay? So, ituloy po natin. Sabi ni Jesus, ito ang kasiguruhan na doon sa binasa natin, hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig sa Diyos. Walang makakapagsabi na makakapagduda, makakapag-inject sa atin ng doubt, ng pagdududa sa isipan natin. Kasi sabi ni Jesus, John 10:27, sabi niya, my sheep, ang mga anak ko, ang mga tupa ko, listen to my voice. I know them. Yan po tanong. Meron kang informasyon kay Jesus, pero ito po mas mabigat na tanong. Kilala ka ba ni Jesus? Sabi dito, si Jesus, kilala niya ang mga anak niya, mga tupa niya. And they follow me. The greatest evidence po na may relasyon ka kay Jesus ay sinusunod niya. Kung hindi mo sinusunod ng mga utos na Jesus, napakalaki na po, simpleng ebidensya na wala ka sa Kanya. Dahil anak kay Kristo, sumusunod. At sabi niya, ito po, hindi naman po sinabi ni Jesus, ang mga tupa ko ay nakikinig sa aking boses at they follow me. Sumusunod kay Kristo, gusto maging katulad ni Kristo, sinusunod ang mga utos ni Kristo. Okay? Ngayon, ano mangyayari pag gano'n ang ginagawa natin? I give them eternal life. Iyan po ang bidensya pangako. Kung na kay Kristo, ay may buhay, walang ganito. Sarap po, di ba? Ang ganito ito. Binigyan na tayo ng buhay ni walang ganyan. Ito po ay naka-reserve na kung ano mangyari sa atin. Meron tayong buhay ni walang ganyan sa kalangitan. Diba? They shall never perish. Hindi sila mapapahamak. Kaya may kasiguro ng ating haligtasan. Ang sabi pa, no one will snatch them out of my hand. Walang makakalayo sa atin, makakabugot, makakakuha, makakaakay parayo kay Kristo. Yung tunay na may relasyon kay Jesus. Po, ang sumusunod kay Kristo, ang nakikinig ang kilala ka ng tinig, yung mga totoong naging Kristiyano at nagtotoong naniwala kung sino si Jesus at totoong isinurrender ang buhay nila kay Jesus. Kaya nga po, baka sabihin nyo, bakit po sinabi niya, no one will snatch them out of my hand? Wala daw makakaakay
sa sino man palayo kay Kristo. Bakit po marami kami nanidilig na observan ng mga Kristiyano backslide, mga Kristiyano tumalikod sa Panginoon? Kasi nga, in the first place, ang pagkaka-surrender nila sa buhay nila kay Kristo ay maaaring hindi totoo, hindi in full. Kasi pag totoong binigay mo ang buhay mo kay Jesus, totoong naniwala ka pagod siya namatay sa iyo, hindi ka natatalikod. Kaya ka hindi ka na mapapahimalay. Hindi ka na mahihila palayo kay Kristo. Yun ang sinasabing kasiguruhan ng ating kaligtasan, sinasabi na ng Biblia. Kung totoo ang iyong pagiging Kristiyan, kung totoo ang iyong pagiging born, kung totoo, ikaw ay sinurrender mo ang buhay mo kay Jesus. Hindi ka na niya, hindi ka na lalayo, mabantayan ka ni Jesus. Okay? Ang sabi, my Father, si Jesus na nagsasabi nito, mabantayan, hindi ka makukuha sa kamay ni Jesus. My Father, Diyos na daw, who has given them to me. Kaya makikita niyo po, wala makakalapit kay Kristo kung hindi ibibigay ng Ama. Kaya sabihin natin, so, paano mo na nag-desisyon ng tao? Yung mga nag-desisyon ng tao ay tinulungan sila ng Diyos, pinakay sila papunta kay Kristo. Kaya kung kaligtasan natin, merong malaki po ang ginawa ng Diyos. Siya ang nag-isa, siya ang nag-design, siya ang gumawa ng paraan para tayo ay makalapit kay Kristo. Kaya po ang ginawa po, my Father, ang Diyos Ama, ang nagbigay sa akin ng mga taong mananampalataya is greater than all. Sabi na, napakapangyarihan ng God the Father. Sabi niya, who can snatch it out of my Father's hand? Ano po nakikita niyo dito napakalaki? Nasa kamay tayo ni Kristo, sabi, snatch them out of my hand. At the same time, nasa kamay din tayo ng Ama. Pero dalawang kamay kung ipapagay sa atin. No one can snatch them from the hands of Jesus. No one can snatch us out of the hand of Jesus Christ. No one can snatch us or makukuha tayo, mapapalayo sa kamay ng Father. Dalawa po yan. At sinasabi rin ng Biblia, kasama natin ang Holy Spirit. Nababantayan, papakalalahanan tayo kung tayo naninigaw, nagkakasala. So, ang totoo, kung Kristiyano na born again, binabantayan ng Jesus, binabantayan ng God Father, kasama ang Holy Spirit. Kaya po talaga, ang tunay, ng born again ay hindi nagtatalikod. Hindi nagtatalikod. Kaya, pati yung ay hindi makapag-ulay sa atin sa pamumunan ng Diyos. Tatanggalugin natin ito kasi ang mas malutong, mas malinaw pagka pinagalog yung binasa natin. Sapagkat ako ay lubos na naniniwala na kahit ang kamatayan, buhay, mga anghel, mga pamuran, o ang mga bagay sa kasalukuyan, o ang mga bagay na darating, o ang mga kapangyarihan, o ang kataasan, kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Englishin po, Tagalogin, hindi nawawala ang relasyon kay Jesus. Pareho po ang message. Pareho ang sinasabi na kay Jesus, hindi tayo makapaghiwalay kay Jesus sa pag-ibig ng Diyos doon sa mga sumuko at ibigay ang buhay sa atin. So, yan po ang nakikita natin katuruan na sinasabi ng Romans na ating pong laging tinatalakay isa-isa, versikulo after versikulo, ating pinapakalalan, pinabahagi, pinapangalalan ng linggo. So nakita niyo po ang importansya ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, mga katuruan galing sa Biblia. Hindi lamang po sa patyan, hindi lamang sa Bible studies, hindi lamang sa preachings, kundi ang sarili ng pag-aaral. Hinihikayan po namin kayo, sinasabihan, tinuturuan, pinapaalala
alalahanan ang pag-aaral ng Biblia. Everyone po, lahat ng Kristyano ang dapat nag-aaral ng Biblia. Umaten ng church, kung nakakaral na galing sa Biblia, umaten ng mga Bible studies na pinapag-aralan na galing sa Biblia, at kayo po mismo, mga personal devotions ay pinapag-aralan ng mga mensahe ng Biblia. At unahan po, simbahan, Bible study, at inyong sarili ang dapat pong source ng tamang katawan. Kahit naman po, whether sa church, whether Bible studies, or personal devotion, isa ang pinapangilinan ng Biblia. So, hindi po pwedeng iba ang autoridad na pinikuha na ng church o iba naman ang ginagamit na artikulo sa mga Bible study, iba naman ang yung binabasa. Hindi pareho po. Pareho dapat. Iba't ibang paraan. Simbahan, Bible studies, personal devotions, Biblia po. Ito, kaya natin nalalaman ito. So, ang mga hindi nag-aaral, hindi sila kumbinsido. Puro duda sila, puro tanong. Pero dapat ngayon, alam na natin na lalong lumilinaw every time na pinapag-aralan natin ang bagay nito. Okay? Kaya nga, sa Tagalog, lubos na naniniwala. Sa Ingles, convincido. Lubos na naniniwala na kahit ano ay hindi siya mapapatiwalay kay Kristo. Dapat na lang nararamdaman ng mga Kristiyano ngayon. Dapat na nawawala ng unti-unti ang duda, ang takot, pag-aalinlangan na mahal sila ng Diyos. And remember po, napakaralan natin ngayon, more than conquerors tayo. More than conquerors tayo. May nagtagumpay. Pagkatapos ng tagumpay, lalong lumakas. Lalong bumalik ang mga nawala sa Kanya. Lalong gawin mas matatag. Ganun po ating katayuan sa ating Panginoon. So ayaw po, naging malinaw sa ating mga nanonood ngayon, ang mensahe. Kung meron pa pagkakataon, ito po ay recorded. At mamaya po, nakapost na ulit ito. Kung gusto nyo balikan, i-review. Nandun po ang mensahe ngayon. Ang mensahe ito, makikita nyo po sa Facebook. Pwede nyo po i-review or ibahagi, i-share. So may pagkakataon po kayong kayanin ang iba na pakinggan ang mensahe ngayon. At ito po ay tutuloy pa rin natin. Tuloy natin next week kung saan tayo meron gawain sa Canberra. But let's pray po. Let's pray sa atin po. Salamat Panginoon na malinaw na kami po ay kumbinsido, lubos na naniniwala, na walang bagay na makakapagtuwalay sa amin. Bagay na ito ay sa langit, sa lupa, sa paligid namin, nakaraan, kasalukuyan, kinabukasan, anumang nilalang ang makakapagtuwalay sa amin sa pag-ibig ng Diyos. Panalangin ko po, mga taong nagdududa ngayon, nag-aalilangan, maraming katanungan. Dalangin ko po, nagpuspusan mo sila, nakaalaman na galing sila. Malaman nila ang mga katotohanan ng iyong salita. Tulungan mo sila, Lord, na maging malinaw sa kanila ang mga bagay na ito para maalis po ang pagdududa. Para maalis ang kanilang pag-aalilangan na sila ay mahal ng Diyos. At naniniwala din po kami ngayon na natinig namin we are more than conquerors. Nanalo na kami, nagwagi, at ang nakuha pa natin ay mas malalaking bagay na wala sa amin noon. Kaya kami po, ang tagumpay namin ay hindi lang kami na nagwagi o nanalo, kung hindi nakuha namin ang lahat para lalo kami maging mas matatag. Panalo na, naging mas malakas pa, naging mas matatag. Yan po ay dahil kay Kristo. Lahat ng kalwalhati, lahat ng credit ay kay Kristo. Dahil hindi kami magiging more than conquerors, hindi kami magiging kumbinsido, lumahal kami ng Diyos, kung walang relasyon kay Jesus. Si Jesus,
Si Jesus. Si Jesus ang kadahilanan. Bakit kami pinagpapaalam ngayon? Ang kadahilanan. Bakit kami ligtas ngayon? Ang kadahilanan na kami po ay may kasaguruhan ng kaligtasan dahil sa ginawa ni Kristo. Ang ipinarako ni Kristo ay hindi mapabalaktot, hindi mapapasinungalingan ng kahit sino at ng kahit anong wala. Noon mo kami naman sa aming sitwasyon dito sa DOCC. Marami pong pagsubok. Lalo na po dito sa Sydney, maraming kakulangan. Pero nagtitiwala kami na mayroong Diyos na gumagalaw pa rin. Pinahintulot niya ang mga bagay dahil meron siyang plano. Meron siyang gustong mapuo. Meron siyang gustong sarap. Meron siyang gustong buksan ulit. Salamat Lord sa pagiging matatag namin na sa kabila ng kalungkutan, sa kabila ng mga challenging, mga bagay na nakakasakit ng puso, ay meron pa rin kami pagtitiwala sa iyo, Lord, na you are the God of all things. Ang bagay na ito ay ginagawa na rin upang kami makapaglingkod sa iyo. Ikaw ang mapaglingkodan namin, hindi ang anuman at sinumang tao. Salamat sa mga nanonood dito, sa lahat ng mga nakinig, naman ang sitwasyon nila, Lord. Paskasan mo sila, tulungan, ibigay, ihulog ang kagalingan galing sa langit, spiritual at ang physical. Salamat din po na nandito si Dong, na aming po nakasama ngayon, at siya po ay makakatulong namin sa mga gawain. Basan mo ang kanyang buhay. Kita po namin ang kapurihan ng kanyang puso, ang nais lamang niya ay maglingkod, mag-serve, suportahan ang iyong mga gawain. Bigyan mo siya ng opportunities na lalong makapag-aral ng iyong salita. Bigyan mo po siya ng pagkakataon, maisama niya ang kanyang pamilya, kanyang asawa, kanyang mga anak sa gawain dahil binabasbasan mo ang puso, ang taong ang puno-puno ng pagmamahal sa iyo, puno-puno ng pagpapakumbaba na maglingkod sa iyo. Salamat Lord sa layo ng pagbibiyahe ni Dong. Isama namin siya before time. At salamat at kami nagkakilala. Salamat at nagkaroon ng pagkakataon. Kami po ay magkaroon ng pagtutulungan sa mga ministry works na naiwan dito sa Sydney. Pasan mo siya at pagpalain, ingatan, palakasin, bigyan ng kagalingan, puno ng pagpapalang nag-aalis. Salamat Lord sa aming pong gawain ngayon. Pagkumat hindi naganap, hindi na maraming kapulangan, nandito po ang kapunuan, ang iyong presensya. Pinahintulot po kami Lord na matinig ang katuruan na galing sa Book of Romans na aming po dapat. Kami po ay nagpapasalamat over all these things na nangyari o hindi nangyari. Alam namin na may plano ang Diyos na mas malaki. Lord, pinupuri ka namin, napasalamatan at dinadalangin sa aming po pag-uwi, paghihiwalay, samahan mo kami, tulungan mo kami magkaroon ng kapahingahan, mag-reflect kami ngayong gabi sa aming pinanilig na mensahe, hanggang sa aming pagpasok bukas sa aming mga trabaho, maging paalala ito ng aming gumalitain sa loob na linggo ito. Lupuri ka namin at salamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you everyone sa mga nanood po. Ang paalala po natin, meron po tayong Tuesday Bible Study. Meron tayong Bible Study via Zoom. Pwede po kayong sumama kahit nasa Pilipinas, nasa Canada, kung saan mang parte. Nag-dating, pwede po. Pwede kayo mag-join sa amin every Tuesday. Meron tayong Bible Study. At meron tayong gawain sa Pampanga. Halos gabi-gabi, meron silang mga Bible studies or prayer. Pero bago po tayo magtatapos, let's recite po ang ating benediction. And let's amin po naman ito. Basahin natin gaya sa ating puso. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow
with the hope by the power of the Holy Spirit. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had, so that with one mind, with one voice, you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Thank you for everyone. Our worship has ended. Pagpalagay kayo.